Tag-ani na naman nga po ng palay din sa may amin, kaya naman for today's video ay naghumbang baboy kami at nagpahalo-halo para sa mga magsasaka. Tuwing nagpapaani talaga kami ng palay, kinaugalian na talaga namin yung nagpapakain nga kami sa mga mag-harvester pati na rin nga sa maghahakot ng palay. Kaya eto, maagang-maaga pa nga lamang ipinagintindi na kami kaagad ni tatay para nga sa pagpapakain namin at baka nga daw matrasado. Isa talaga sa pinakamasarap na pakiramdam bilang isang magsasaka yung ganitong tag-ani na talaga namang nagbubunga ang iyong pinagpagura. Noong mga bata pa nga kami kapag ganitong sasapit nga yung anihan namin talaga namang sabik na sabik kami kapag nagabintahan ng ani ng palay at talaga namang nakahanda na yung mga apabili namin. At sa tuwing anihan lang din kami noon nakakapag-ulam ng karning baboy at kapag man din nalagyan ng nanay ko ng libas ay talaga namang tagaktak na ang pawis sa sobrang sarap ng sabaw at katalo na. Pero bukod nga po sa pulong ay ari nga po at magaluto nga po pala ako ngayon ng humbang baboy. Kaya naman ari nga at sinangkot siya ko nga lamang itong karne at pinapula-pula ng kaunti. At kapag ari nga pong medyo natusta-tusta na nga itong pinakang balat ay sasantabi nga lamang muna natin yan at pagkatapos naman ay magagisa tayo dito ng bawang at saka ng sibuyas. Igigisa-gisa at paghahalo-haluin nga lamang natin dito yan sa karne at ng lumasa. At pagkatapos naman ay saka tayo maglalagay dito nitong ABC sweet sauce. Eto nga palaging ginagamit ko para sa tamang timpla ng tamis at alat. Naglagay na rin nga po pala ako diyan ng paminta nitong dahon ng laurel at saka itong tahure. At syempre, ito ang hindi pwedeng mawala dito sa ating humba, itong sweet beans. At pagkatapos ay naglagay rin nga pala ako diyan itong banana blossoms. At para naman sa dagdag sarap at linamnam, ay naglalagay rin nga pala ako dito nitong pineapple juice at saka ng 2 kutsarang asukal. At kapag rin nga pong malambot na yung ating karing baboy at medyo paluto na, ay saka tayo diyan maglalagay nitong suka. Papakulo-kuluan nga lamang natin yan ng mga ilang minuto. Naku po, asbok pala ang man din ay talaga namang nakakagutom na. Isa din talaga ito sa mga ulaming napakadali din na ang lutuin na talaga namang napakasarap. Naalala ko din nga nung araw, isa tuwing Pasko nga lamang kami nakakapag-ulam ng garining humba. At kadalasan nga kapag nakakadalensya kami ng pang-ulam na karning baboy, yan nga atuyuhan lamang o kaya sabawan ng nanay ko. Kaya naman nga ako ng maiba-iba at makatingin man lamang ng masarap-sarap ay inaral ko din nga yung pagluluto ng mga garini. At rin na nga po at luto na rin nga itong ating humbang karning baboy at nilagay ko na rin nga pala din sa aking lalagyan na natadalhin ko nga ni Ari papunta dun sa may palayan. At bandang alas 11:30 nga ng umaga ay guminda na rin kami papunta dito sa may palayan para makapagpakain na nga sa mga magsasaka. Maigi na nga rin lamang at kinaon kami ni tatay nitong kariton at nang hindi nga kami mahirapang magbitbit at talaga namang anong pagkakatingkad pa ng sikat ng araw at tirik na tirik. At ayan, at pagkarating nga namin dito sa may palayan ay naghain na nga rin kami kaagad at makapagpakain na nga din dito sa mga maghahakot ng palay. At bukod nga din sa niluto kong humbang karning baboy ay nagluto rin nga pala ang nanay ko nitong ginataang tilapia na mayroong mga pitsay. At ayan, kain na nga rin po tayo din mga mare. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Tunay ka nga namang mapaparami at mapapasarap ang kain mo kapag rin nga rin marami kang kasalo at marami din kakwentuhan. Nakakatuwa din lang talaga na kahit mahirap at mapagod nga na ang trabaho din sa bukid ay talaga namang anong pagkakasarap makitang nakangisi ang mga magsasaka ngayon dahil anihan na. Laking iba din nga ni ngayon at kahit papano maganda nga ngayon ang ani bago medyo mahal-mahal pa nga at mataas ang presyo ngayon ng palay. Aba, ay tunay ka nga namang yaan ang kaligayahan ng mga magsasaka ngayon yung medyo marami-rami nga ning ani bago medyo mataas pa at talaga namang medyo makakabawi-bawi ika. Saga rin ang pagsasaka nga ni talaga namang pakikipagsapalaran ang labanan at hindi naman sa lahat ng oras ay marami kang ani at meron din mga panahon na kakaunti. Katulad na nga lamang nung nagdaang anihan talaga namang kakaunti ang ani bago napakababa pa nga ni ng presyo ng palay at dumaan din nga ni sa 30 pesos lamang ang 1 kilo. Aba, ay ngayon daw man din ay mahal-mahal at 20 pesos ngayon per kilo ay talaga namang kapag yan ang presyuhan ay ginto na at anong tuwa na nga ng mga magsasaka ngayon. Kaya kahit pa nga mahirap ang pagsasaka at ika nga pa ng iba ay talaga namang dugo at pawis ang puhunan ay talaga namang sige pa rin. Abay magayon lang din si tatay na kahit pa nga ni nakakasuko daw ang trabaho din sa bukid ay talaga namang kapag tumigil ka ay di talo ka at wala kang aasahan lalo nga ang iyong pamilya. Kaya kahit pa nga mahirap ay talaga naman nagasumika para lamang sa pangarap ng pamilya na kahit pa paano umangat-angat nga ng estado ng pamumuhay. At ayun nga po at bukod sa pulong at pagkatapos nga namin diyan magpakain para nga daw sa panghimagas ay nagpahalo-halo din nga itong kapatid ko. Napakaganda nga ng panahon ngayon na talaga namang tirik na tirik ang araw at tamang-tama nga kako ito sa napakainit na panahon. Libre nga namin ito para sa mga mag-harvester at sa mga naghahakot nga ng palay namin. Kako nga din sa mga magsasaka namin kasama, special halo-halo iyan at talaga namang yan yung halo-halong hindi tinipid at meron pa nga yung paubi na toppings. Abay tuwang-tuwa nga ni sila at akala pa nga ni inabinta namin. Kako nga po ay libre na rin sa inyo. Nung una-una nga nung bata pa ako at kalakasan pa nga din ng lola ko ay palagi din nga kami nagtitinda dito sa palayan tuwing anihan. Naalala ko nga noon, kuyabit na nga kami noon ng inay at napakarami namin ng bitbit na tinda katulad na nga lamang nung balot, ng ice
candy, merong fruit juice at saka ng pansit. Buyod na nga kami noon ng inay sa paglalako at inahanap nga namin kung saan merong nagapaani ng palay. Marami din nga ning nabili sa amin noon tapos ang inapambayad nga nila isang balde ng palay. Kaya naman buong akala rin nga nito mga maghahakot ng palay kami nga nagabinta na ring halo-halo. At ayan, at pagkatapos nga naming mabigyan silang lahat ng halo-halo ay di kami naman nga mga babae naghalo-halo at talaga naman ng pagkakainit ng panahon. Kapag rin naman din pagkakabanas at ng pagkakainit ay talaga namang napakasarap humigop ng napakalamig na sabaw ng halo-halo. Ay siya, palagi ko rin natatakam na rin nga kayo kaya naman halo-halo tayo mga mawe. At habang nag-merienda nga kami dito sa may kabilang tabi, napansin ko nga itong mga bata na talaga namang sayang-saya dito sa paglalaro sa mga dayami. Naalala ko nga bigla ng mga panahon na bata pa kami, ganito rin nga yung ginagawa namin sa tuwing anihan. Masayang-masaya din nga kami ng mga bata pa kami ditong naglalaro, nagtatalunan at naghahabulan dito nga sa makakating dayami. Nakakatuwa nga silang pagmasdan at talaga namang napakasarap nga maging bata. At eto nga talaga yung mga simpleng bagay na kaligayahan nga natin noon nung una. At ayan nga, pagkatapos mamahinga at nakapagmerienda na, isimula na nga ulit ang pag-harvest. Noong mga bata pa nga kami, hindi pa naman uso yung garining harvester at noon nga ang ginagamit lamang sa pag-aani ay tilyaran. Dati-rati nga tumatagal ng mga ilang araw yung pag-aani mula pa nga sa paggagapas ng palay hanggang sa pagtitilyar. Pero ngayon nga laking iba na at talaga namang napapabilis nga ang pag-aani ng palay gamit nga ni aring harvester. Isang pasada nga lamang na pagdaan ng harvester, abay pagbagsak ay isang sako na nga kaagad ng palay. Kaya naman ang pinakang trabaho na nga lamang din ng ibang magsasaka ay tagahakot nga ng palay na inabagsak mula sa harvester. 30 pesos nga pala ang upa din per sako at yan nga pala hahakutin nila mula din sa palayan papunta nga doon sa may tabing kalsada. Ang paghahakot nga pala ng palay din depende pa rin nga sa kakayanan ng kalabaw at kung medyo maliit nga ay di kaunti lamang ang sakay. Katulad na nga lamang na rin bata na may area pa nga ng bulo ay dadalwa nga lamang yung kanyang sakay at maliit pa nga rin yung kanyang kalabaw. Nakakatuwa din nga lang makita na kahit nga sa murang edad ay naasahan na nga ng kanyang ama sa pag-aarya ng kalabaw at katulungin nga din sa paghahakot ng palay. Kako nga din kay Uto iwag ikaya ang gawaing marangal at ganyan-ganyan din nga kami ng mga bata pa kami at inapag-arya din nga kami ni tatay ng kalabaw. At ayan mula nga doon sa may palayan ay dito nga nila dinadala sa may tabing kalsada at inatipon-tipon nga itong mga aning palay. At rin nga yung kapatid kong bunso, siya ang tagabantay dito ng mga naaning palay at salamat nga sa Diyos sa masaganang ani ngayong taon at nawa nga ni sa susunod uli. And fast forward, kinabukasan, eto nga at araw ng linggo ay maagang-maaga din nga kaming umattend ng aming panambahan. Isa nga sa natutunan ko dito ay malalampasan daw natin yung mga pag-aalinlangan basta magkaroon tayo ng higit na pagtitiwala sa ating Panginoon. Sa bawat isa po sa atin, kaya kang magtiwala ang buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. And fast forward, pagkatapos nga ng aming panambahan ay dito na rin nga kami dumiretso sa may Seacliff sa Pinamalayan. Nakumbidahan nga pala ako na maghawak ngayon sa binyag dito nga sa napakagandang bata na si Amari. Dito na nga lamang kami dumiretso sa kanilang reception area dahil hindi na nga namin naabot yung pinakang ceremony dun sa kanilang simbahan dahil kakatapos nga rin lamang ng aming church service. Pagkarating nga namin diyan ay nagpictura na rin nga kami kaagad at talaga namang ako'y tuwang-tuwa dito sa napakagandang bata at talaga namang ubod ng cute. Ay kako nga din sa kanilang mga magulang ay salamat nga niya at ako isa sa pinagkatiwalaan nyo para magninang niya. Hindi ko na nga mabilang kung pangilang inaanak ko na rin baga-ari sa sobrang dami basta nga ni pag minakuha sa akin nahihuo agad ako at talaga namang sabi nila pagpapalayaan. Isang kagalakan din naman nga sa akin kapag kinukuha nga ni akong ninang at sabi nga ni sa dinami-raming kaibigan nitong mag-asawa, isa nga ako sa napiliin nila. At ayan, dahil medyo magutom na rin nga ay nakipila-pila na rin nga kami kaagad din at nang makakain na. Napakarami din nga iba't ibang pagkain kaya naman pinilahan ko nga lahat at ako'y kumuha ng tigkakaunti lamang. At ayan, at kain nga po tayo din ni mga mare. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Sobrang sasarap din nga ng mga pagkain nila din at aring nga ning asawa ko ay nakadalawang bulos na nga rin kaagad. Habang nagkakain-kain nga kami din maigi na nga rin lamang at mabait din sa may kabilang tabi ko si Alicia. At aring nga ning atihing si ate ko ay husay nga makipaglaro din kay Baby Amari. Kakoy wag mo aagawan anak niya ng laruan at baka umiyak. At nagulat naman ako bigla din sa may biglang lumapit sa akin at rin ang pala kako yung aking inaanak. Ay kakoy wag mo muna kong asingilin ining at patagal pa naman kako ang Pasko. Ay kako man din dun sa inahin ay parang kailan lamang ay at talagang napakabilis ng panahon at mga dalaginding na nga ng kanyang mga junakis ngayon. Tunay ka nga namang ilang taon lamang ilumipas ngayon ngay meron na kaming kanya-kanyang pamilya. Dati nga ni magkakasama lamang kami at mga dalaga pa nung panahon nga ni na nagaturo pa ako dun sa emits. Anyway, thank you so much nga ulit din sa aking bagong kumpare at kumari at dito na rin nga sa aking bagong inaanak. Ay kako nga din sa magandang bata ay mabawi na lamang si Ninang uli sa Pasko at maraming salamat na rin nga pala sa mga followers namin na naandito rin at nakilala nga ni kami. Salamat nga din po sa inyong panonood at nawa ay palagi nyo din kami suportahan sa aming mga mini vlogs. And fast forward ulit, eto nga at nakipagkita pala ko dito kay Sir Jervis from Mac Asia Corporation.
From Manila ay sinadya pa nga nila kami na daanan dito para dalahan nga nitong mga Mac Asia products. Sobrang blessed and thankful talaga ako sa Lord sa mga taong patuloy na nagtitiwala nga sa kakayanan ko. At isa nga itong Mac Asia sa patuloy na nagtitiwala sa kakayanan ko na i-promote nga itong kanilang mga produkto. Sobrang nakakatuwa din lamang talaga at napakarami nga nilang pinadala sa akin ngayon, lalo pa nga itong mga spices na ito na wala nga ni halos mabilhan ng garin ni Dini sa amin. Katulad na nga lamang na rin mga cajun powder at saka nitong mga paprika powder ay minsan man din ay nagabili pa nga ni ako na rin sa online. Saktong-sakto nga ako at meron na ako magagamit sa mga susunod kong lulutuin at hindi na nga ako mabili pa. Nagulat din talaga ako dito sa Mac Asia at talaga naman palang napakarami nilang iba't ibang produkto. Na-excite tuloy akong gumawa ng mga iba't ibang dishes gamit nga itong kanilang mga produkto. Nakako nga rin maiba naman sa panlasa. At meron din nga sila ditong iba't ibang klaseng sauces katulad ng honey, chili at saka ng mga seafood sauce. At ito din nga yung kanilang breadcrumbs na talaga namang napakaraming laman. Kako'y maraming manok ang mauubos na rin. Isa talaga sa napakasarap ng pakiramdam ay yung nagabukas ka nga nung garining kalalaking kahon na talaga namang punong-puno ng laman. At eto nga kaagad yung unang bumungad sa amin, iba't ibang klase ng kape katulad na nga lamang nitong chocolate flavor, meron din itong white coffee na original at saka nitong white milk tea. At eto rin nga po at meron pa sila ditong iba't ibang klaseng canned products na talaga namang quality sa sarap at sustansya. Anyways, available din nga po pala itong kanilang iba't ibang klase ng products sa kanilang Mac Asia Mart, meron din nga sa Shopee at saka sa Lazada. At kung naghahanap din nga po kayo ng mga ganitong klase ng produkto, ilalagay ko na lamang po yung mga link sa comment section kung saan kayo pwedeng makabili. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.